watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. This Saturday on Scene Zone, #World Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular.
At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes, 5 sa buwan ng Pebrero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. 14 na lugar sinailalim na sa signal number 2 ng bagyong Basyang. Mayor Kerwin Espinosa sumuko sa NBI. National Bureau of Investigation pinagsusumite ng karagdagang dokumento ng Interpol para sa hiling na red notice laban kay Saldico. Senator Loren Legarda walang alam sa term sharing sa Senate presidency. Kahilingan naman ni dating Senator Ramon Bong Revilla na mailipat ng piitan sa Campo Crame, tinanggihan ng Sandigan Bayan. Secretary Frasco ng Department of Tourism safe sa kanyang pwesto ayon sa Malacanang. Mataas na garbage fee sa Maynila, pinapipigilan na sa Korte Suprema. At 2 politiko sa Northern Luzon hinihinalang utak sa nireid na iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Pampanga. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruza. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, napanatili ng Tropical Storm Basyang. Ang lakas nito habang patuloy na kumikilos pakaluran sa Eastern Mindanao. Ayon sa DOST Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 230 km silangan ng hinatuan sa Surigao del Sur. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na 65 km per hour. Malapit sa gitna, bugso na aabot naman hanggang sa 80 km kada oras at kumikilo sa bilis na 25 km per hour. Nakataas na ang signal number 2 sa mga susunod na lugar sa Visayas, Siquijor, southern portion ng Negros Oriental, southern portion ng Cebu at southern portion ng Bohol. Signal number 2 rin sa mga lugar ng Mindanao kagaya ng Surigao del Norte, kasama ng Siargao, Bukas Grande Island, Surigao del Sur, ang extreme northern portion of Davao Oriental, kasama ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, portion ng Bukidnon at northeastern portion ng Lanao del Norte at ang Misamis Occidental kasama ang Camiguin. Samantala, kanselado ang 4 na flights ngayong araw dahil sa masamang panahon, epekto ng bagyong Basyang. Sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kabilang sa canceled flights ang mga sumusunod na biyahe ng Philippine Airlines. 2 biyahe ng Cebu, Siargao, Cebu, 1 biyahe ng Clark, Siargao, Cebu at 1 biyahe ng Manila, Siargao, Manila. Inaabiso nga ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa airline company. Sa kaugnay na balita, apektado na rin ang masamang panahon dulot ng bagyong Basyang ang 17 pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot na sa 1,602 na mga pasahero, driver at cargo helpers ang na-stranded sa mga pantalan hanggang kaninang madaling araw. Kasama rin sa napituhan ng 240 rolling cargos, 10 sasakyang pandagat at 2 motorbangka. Bukod dito, nasa 66 na barko na ang pansamantalang sumilong bilang pag-iingat sa malakas na hangin at alon na dala ng naturang bagyo.
Sa iba pa nating mga balita, sumuko sa opisina ng National Bureau of Investigation sa Cebu si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa. Ito ay matapos magpalabas ng warrant of arrest ang Cebu Regional Trial Court laban sa alkalde para sa kasong murder. Kasama ni Espinosa na sumurrender ang dalawang iba pang akusado. Nabatid na walang inirekomendang piyansa ang hukuman para sa kanilang pansamantalang paglaya. Samantala, pinagsusumiti naman ng Interpol ang National Bureau of Investigation o NBI ng supplemental documents bago hatulan ng hiling na red notice laban kay resigned Congressman Zaldico. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, sumulat ang notices and the diffusion task force ng Interpol sa Philippine Center on Transnational Crime. Binigyan aniya ang Bureau ng hanggang Pebrero 11 para magbigay ng karagdagang dokumento na magmumula sa Department of Justice, Ombudsman at sa Sandigan Bayan. Ayon kay Malyari, hindi naman kulang ang una nilang isinumiteng dokumento at bahagi talaga ng proseso ang paghihingi nito ng supplemental information. Pagpapakita lamang anya ito na pinag-aaralang maigi ng Interpol ang hiling na red notice laban kay Ko. Pakinggan natin si Malyari. We would not say kulang kasi standard lang naman yung submissions when you apply for a red notice. Meron naman checklist na tinitignan lagi ang ating International Operations Division So minsan pag na-complayan mo yan, sabit na kami. Pero because this is a very complicated case, kaya hindi natin maiiwasan na baka may additional na hinihingi. Hindi kami, we wouldn't be able to give the details na hindi tinatouch yung merits ng kaso Ayaw naman namin itouch yung merits ng Itinanggi ni Senator Loren Legarda na may napagkasunduan ang majority bloc sa Senado hinggil sa term sharing nila ni Senate President Vicente Tito Soto III sa pagiging Pangulo ng Senado. Ayon kay Legarda, kailangan pa niyang personal na makausap si Soto tungkol dito dahil wala umano siyang nalalamang kasunduan. Tinalaki lamang umano nila sa Senate Lounge kahapon ay ang report ng Senate Blue Ribbon Committee at hindi ang usapin ng Senate Presidency. Wala namang direktang sagot si Legarda sa tanong kung totoo umanong inalok siya ng minorya na pumalit bilang Senate President. Pakinggan po natin ang senadora. SB before your time ends. Your question was the statement of the Senate President, Tito Soto. I have no idea. I have to ask him what he meant. Yun muna siguro. Sige. Yes. So yung kahapon walang ganung na pag-usapan sa lounge, ma'am, sa inyo ng majority block. Wala pong ganun. Yung kahapon sa lounge? Opo. It was a meeting I think about the Blue Ribbon Report. Okay. Yeah. 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Hindi pa umano na pag-uusapan sa Palasyo ng Malacanang ang anumang pagpapalit sa liderato ng Department of Tourism. Ito ang tugon ng Palasyo matapos kumalat sa social media ang balitang papalit umano kay Secretary Cristina Frasco bilang DOT Secretary si Patrick Gregorio. Si Gregorio ay kasalukuyang chairperson ng Philippine Sports Commission. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang talakayan sa Palasyo tungkol dito. Nauna namang sinabi ng Malacanang na hindi na magpapatupad muna ng balasahan sa hanay ng gabinete ng Pangulo. Hiniling naman sa Korte Suprema na pigilin ang pamahalaang lokal ng Maynila sa pagkolekta ng mataas na garbage fee sa syudad. Nagsumite ng petition for certiorari at prohibition ang isang bari tayam na kumukwestiyon sa legalidad ng City Ordinance No. 9151. Nakapaloob sa ordinansa ang pagtaas ng garbage fee ng 1,200%. Ayon sa petitioner, hindi dumaan sa pampublikong pagdinig ang pagbalangkas ng naturang ordinansa bago pinagtibay. Kabilang sa respondents sina Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza bilang head ng kanilang City Council. Sinabi ni Tayam na nagkaroon ng pag-abuso sa desisyon na taasan ng singil sa paghakot ng basura sa Maynila. Napag-alaman na si Tayam ay high school teacher at residente ng Las Piñas City. Samantala, isang illegal na paggawaan ng sigarilyo naman ang ni-raid na mga otoridad sa Mexico sa Pampanga. Ayon kay Interior Secretary John B. Cremulya, kayang makagawa ng 400 milyong pisong halaga ng mga sigarilyo ang pabrika sa loob ng isang araw. Walang permit ang paggawaan at peke rin ang ginamit itong tax stamps.
Bukod dito, napagalamang pareho ang brand ng mga inilalabas nitong sigarilyo sa nasabat na bilyon-bilyong pisong halaga ng smuggled na produkto sa Batangas at Malabon itong December 2025. Batay sa intel ng DILG, 10 pa ang katulad na pagawaan ng illegal na nag-ooperate sa bansa. Sa kaugnay na balita, 2 politiko sa Northern Luzon ang hinihinalang mastermind at financer ng ni-raid na malaking iligal na pagawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Bagamat hindi na nagbanggit ng ibang detalye si Interior Secretary John Vic Remulla, nadulas ang kalihim ng sabihin nitong kongresista ang 2 tinutukoy na utak ng operasyon. Bukod sa 2 politiko, 4 na incorporators ng kumpanyang Samyang Global ang makakasuhan ng agricultural smuggling at human trafficking dahil sa malapogo na pagkulong sa mga trabahante. Sa ikinasang raid, 6 na Chinese nationals ang naaresto habang 65 Pilipino ang na-rescue dahil sa umunoy sa pilitang pagtatrabaho. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Hinikayat ng ilang congressman ang liderato ng Kamara na magkaroon ng patas na pagdidisiplina sa mga mambabatas. Ito ang naging apela ni Congressman Robert Nazal matapos muling patawan ng 60-day suspension si Cavite Port District Congressman Kiko Barsaga kahapon. Ayon kay Nazal, mabigat ang parusang suspensyon na nagkakait na magkaroon ng boses ang nasasakupang distrito ni Barsaga. Binigyang din ni Nazal na dapat patas at may prinsipyo ang pagdidisiplina sa halip na reaksyonary lamang. Magugunita sa botong 238 na pumabor, 10 ang tutol at 9 ang abstain, ay naging resulta ito sa pagkasuspinding muli ng Committee on Ethics kay Barsaga. Inaasahan na ng bagong alyansang makabayan na mababasura ang kanilang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero binigyan din ang kanilang Pangulo na si Renato Reyes Jr. na hindi nila tinatanggap ang naging resulta. Paliwanag ni Reyes sa DZRH News, posibleng ito aniya ang game plan ng mga mambabatas mula pa noong umpisa upang hindi naharapin ni Marcos ang mga naging batayan para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Bukod dito, posible ring ibinasura ng umano ang kaso para umepekto na ang 1-year bar rule at maging immune si Marcos sa impeachment. Pakinggan natin ang tinig ni Reyes. Ang problema po nakikita namin dyan, ayaw nilang umabot kami sa susunod na yugto. Kasi sa susunod na yugto, kailangan humarap na ang presidente. Kailangan magpaliwanag na ang presidente. At yun ang iniiwasan nila na harapin ng Pangulo ang mga alegasyon laban sa kanya. Sumagot doon sa reklamong inihapag namin laban sa kanya. So, yung ending, clearly, ayaw na nilang umabot tayo sa yugto na maghapag ng mga ebidensya, pinatay na nila doon pa lang sa sufficiency in substance. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang mga balita, sumuko sa National Bureau of Investigation ang polis na gumahasa umano sa babaeng binitbit niya ng walang malay sa loob ng isang motel sa Maynila. Iniharap na ng NBI sa media si Patrolman Joshua Semilia Mendoza. Kasunod naman ang inisyong arrest warrant ng Manila Regional Trial Court. Ayon kay Head Agent at Spokesperson Paralmer Malyari, nagpadala na ng surrender feelers ang abogado ng polis na kaagad namang inaksyonan ng mga operatiba ng Bureau. Pero idinay ng depensa na hindi nangangahulugang guilty ang pagsuko niya, kundi patunay na handa siyang makipagtulungan sa investigasyon. Chill lang at makikipaglaro na lamang si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa kanyang mga alagang aso at pusa. Ito ay matapos siyang suspendihin muli ng 60 days. Kilala si Barzaga bilang pet lover kaya may bansag siyang Kong Meow. Una rito sinabi ni Barzaga na hindi siya apektado sa panibagong suspensyon na ipinataw laban sa kanya at naiintindihan umano siya ng kanyang mga kababayan sa ika-4 na distrito ng Cavite sa malayong pagpuna sa mga ganap sa Kamara at sa gobyerno. Pakinggan po natin si Kong Meow. Kong, what do you intend to do for the next 60 days kasi effective immediately yung suspension nyo? Play with my cats and dogs. Maglalay po ba kayo sa... Samantala, sa iba pang mga balita, sa ganap na 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, ipinasara na ng Department of Environment and Natural Resources ang isang illegal na quarrying site sa Angon, Rizal. Ayon sa DNR, naglabas ang Environmental Management Bureau
Region 4A ng cease and desist order. Itong Enero 20 laban sa mga property developer dahil walang pahintulot ang isinasagawang quarry. Inutusan ng kumpanya na itigil agad ang lahat ng operasyon at magsumite ng mga kailangang dokumento kabilang ang pangakong susunod sa utos ng DNR ng mga ito. Sa isinagawang operasyon, nakumpirma ang illegal na aktibidad sa site at may ilang pang individual na naaresto. Aabot naman sa 132-33 million na halaga ng mga kagamitan ng nasamsam, kabilang na mga heavy machinery, truck, mobile crusher at ang mga naipong quarry materials. Bumili sa 2% ang inflation rate ng bansa nitong January 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 1.8% na naitalang inflation rate noong December 2025. Gayunpaman, mas mababa ito sa naitalang 2.9% sa parehong buwan noong taong 2025. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ang mas mahal na pabahay at utilities tulad ng tubig, kuryente, gas at iba pa. 23 minuto na magalipas ang alas 5 ng hapon. Sumain nyo na unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress. At 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay. Mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmores sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alsyado! Mga nanay, mga tatay, mga misis at mga kapatid at mga siguro mga kamag-anak ko na nakikinig sa atin, makinig kayo. Meron bang mawalang galang na ho sapagkat hindi ko ho ito gusto sanang banggitin. Meron ho bang biktima ng illegal na droga sa inyong pamilya? May gumagamit ba? At maaaring baka hindi lang ho basta gumagamit baka hululong na. Ano ho? Ang hirap ng sawatain, ang hirap na hong awatin. Ano ho. Pero mayroon hong konting liwanag na kung ating sisilipin at palalakihin, masisipat natin na mayroon pa pong magandang bukas sa dulo. Yun ho yung pagpaparehab ng atin hong mga kamag-anak. Kanya lang, masalimuot po ang tatahaking daan ng pagpaparehab ng isang drug addict sapagkat unang-una, syempre, dapat payag yung may katawan. Ano ho? At hindi naman po pwedeng yung may katawan parang aalokin mo lang na magkape at tapos na. Hindi ho ganon. Ano ho? Ito, lakbayin natin ang proseso kung paano po ninyo iparirehab, saan ninyo iparirehab, at ano ang mga bagay-bagay na dapat po ninyo malaman sa pagpaparehab ng isa hong drug dependent o drug addict, ano po, sapagkat inimbitahan ko po ang ating panauhin live ito sa studio sapagkat pinaulakan niya tayo na ma-discuss ang tungkol po sa Tagaytay Treatment and Rehabilitation Center. Siguro narinig na po ninyo ito. At ang ating kakausapin po ay ang Chief ng Health Program Officer. Siya rin po ang Outpatient and Aftercare Division Head ng Department of Health, Tagaytay Treatment and Rehabilitation Center, si Attorney Raymond Villaros. Magandang hapon, Attorney. Magandang hapon, Sir Henry. Opo, welcome. Live tayo sa DZRH. Salamat Magandang po. hapon po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Salamat po at sa mga Tagaytay Rehab, salamat sa pagpapahiram niyo muna kay Attorney. Attorney Batara, sa akin muna si Attorney Villaros at sa mga kasama natin dyan. Sir, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Una, tanong ko muna, ano ba itong Tagaytay Treatment and Rehab Center? Sir, ang Tagaytay Treatment and Rehabilitation Center, ang kauna-unahang pioneer rehab dito sa Pilipinas. Nagsimula siya na itatag siya noong 1963 sa pamumuno ng NBI pa noon. Come 2004 po, nailipat po lahat ng pamumuno ng rehab facility sa buong bansa sa DOHO dahil nagkaroon ho ng shift sa pagtingin dun sa kalagayan ng isang drug dependent. Dati po ay isang krimen kaya nasa DOJ side siya. Ngayon po inilipat to sa Department of Health kasi tinignan po na ang pagkakaroon ng drug addiction ay bilang mental na sakit. No? Doon ho tayo ngayon kaya pumapasok po yung pagpapagamot. Dati, kumbaga pag nasabing addict ka, criminal ka. May ganun notion po dati. Ngayon Pero nag-shift po tayo roon na ito ay mental disease. Kinikilala po siya na. At dahil sa mental disease naman ito, pumasok yung DOH. At yes po. Para gamutin. Para gamutin po. Ang paggagamot po, hindi lang ho basta reformation, pero treatment po ng psychological at physical na pangangailangan po ng tao. Opo. Diyan doon sa inyo sa Tagaytay Rehab, ano po, kung halimbawa may nakikinig sa atin, may nanonood ng mga magulang, problemado na talaga. Sino ba ang mga kwalipikado na ma-rehab? Paano mo malalaman? Nakarehab-rehab na nga ito. Di siyempre, yung mga magulang naman nakikinig sa atin, ang alam lang nila,
Batay sa nakikita at batay na rin siguro siya na sa ipinapakita ng tao at na mabanggit ng mga kabarkada o ng mga kaibigan o ng mismong kasama sa bahay, talagang addict na. Pero yun ba sapat na? Pag halimbawa, ay attorney, biglang tumawag. Ay, Mr. Uri, may addict ako rito kapitbahay. Pwede bang madala na sa rehab? Okay po. Ganito po yan. Hindi po lahat na nag-a-addict o nakatikim ng droga ay dapat mapasa ilalim sa isang inpatient rehabilitation. Meron pong iba't ibang uri ng rehabilitasyon. Titignan ho natin yung bigat ng kanyang adiksyon. Ang tumitingin lang po nito una ay ang mga tanging kwalipikadong DOH accredited physician. Meron po tinatawag sa batas sa amin na drug dependency examination. Kung saan po dito ho, pag binigay ito ng mga doctors na kwalipikado, ma-assess po yung lalim, ang bigat, ang tagal, at pangangailangan po sa paggagamot. Kakakiba to ng kanyang adiksyon. So, kung ang tanging DDE doctors lang po ang nakakapag-assess nito, however, meron po tayong mga barometro na pwedeng gamitin kasi hindi naman lahat makaka-avail ng services ng doktor para makapag-check. Sa atin, sa pamilya natin, although ina-avoid natin ang self-diagnosis, pero meron pong mga babala o senyales o pwede kayong makita na pwede niyong pagbasihan. Malala na to kailangan na to na rehab. Una ho, tignan ho natin yung compulsion. Ang addiction po meron hong matinding hangarin na nakre-create sa damdamin na kung saan mawawalan ka ng pakialam kung kahit ikay may sakit, makagamit ka lang. Mawawalan ka ng pakialam kung kahit na alam mo na mag-aaway kayo sa pamilya pag ikay nakakagamit. Wala kang pakialam sa trabaho mo kung mapapabayaan mo. Yung compulsion, sinusunod. Kasi ito yung irresistible force na hindi mo siya mapigil. So kapag nasa ganung level ka na yung sidhi, self-neglect. Yung sidhi, yung compulsion is yung sidhi ng hangarin mong makagamit na para para kang asong ulol na kailangan mo makapangagat. Totoo po yan. Kailangan mo makapangagat kay mapatay ka, kay matubo ka, kasi hodang kakagatin mo yung amo mo. Basta kailangan mo makapangagat parang ganon. Kailangan mo makagamit. Hahamakin mo po ang lahat. Totoo po yung salita ng sidi dahil alam mo may pulis sa kanto. Alam mo yung pag-asang mahuli ka, alam mo na maaari kang mapatay o makulong. Pero kabila ho nito, yung compulsion, yung kagustuhan mo na mapagbigyan yung sarili mo, binabaliwala mo po ang maraming bagay. Nagagawa at gagawa ka ng paraan. Kaya nagkakaroon ng salita na nagnanakaw, nagdidespal ko. Una ho, yan, mga sarili mong gamit. Kadalasan sa isang nag-a-addict ko, pag wala na hong pantustos yan, yung mga gamit na gamit sa bahay, kaya nagsisimula yung nawawala na si kaldero, nawawala na si gasol. Yan ho ang kadalasan. Susunod doon yan, pag wala ka nang makakuha sa bahay, mangungutang ka sa labas, mapupuno ka ng utang at umaabot po talaga minsan sa pagnanakaw at krimen. Yan ho yung compulsion. So isa hong basihan, may mataas na compulsion na kailangan makagamit ng... So kung nakakarating halimbawa kay nanay, yung anak ninyo ay kaldero nyo ba yung bit-bit nung isang araw? Yung electric pa ninyo, bakit pasan-pasan na nung barkado ng anak ninyo? Pag may mga ganyan nabalita mong adik, tapos nagbebenta na, nagnanakaw na sa loob ng bahay, nangungupit na ng pera sa wallet ng may wallet. Totoo po yan. Pagkatapos, iba na ang trato sa loob sa bahay po. Na parang matingnan mo lang ng masama, matingnan mo lang ng kaunti, ang dating sa kanya galit ka agad. Yan. Makikita natin yan mamaya sa ibang barometro po para malaman. Pero ang pinaka-ano rito sa compulsion, yung self-disregard wala siyang pakialam sa maraming bagay na dati naman ipinapahalagahan niya. Relasyon, pag-aari, pera. Madalas pati ang pera na dapat ikakain na lang ng pamilya. Isa problema yan. Kaya nagkakaroon ng pag-aaway sa pamilya kasi hindi mo masustentuhan ang bisyo mo habang sinusustentuhan mo ang pamilya mo. Okay lang yan kung may trabaho ka, pero kadalasan dahil na rin sa iyong bisyo,
makakalimutan mo si trabaho, mapapabayaan mo, papasok ka ng pagod, puyat, hindi ka produktibo, aksidente, yan po ang mga kasunod. Isa ho yan, yung compulsion. Naandyan rin po yung tolerance. Sa simula ho kasi ng addiction, maliit na amount, okay ka. Tapos hindi mo kailangan maya-maya. Pero pag naging malala na ho ang addiction, tignan natin napapadalas at napapalaki ang gamit. Sa mahabang panahon, tumataas ng tumataas. Kaya nga nagkakaroon ng tolerance, medyo kahit anong dami na ng ginagamit na droga ng isang tao, nawawala ng epekto. Pero ang gusto mong i-feed, babalik tayo sa compulsion, kailangan ako makagamit. So paulit-ulit ang kahit maliit, kahit kukonti, cycle. kahit marami, basta kailangan may magamit ako. Yan po, yung matagal at madalas na paggamit at yung dami tinitignan ho yan ng doktor. Pwede ho natin ma-assess, pero lahat ito ay malalaman natin sa mismong addict sa pagtatanong. Sorry for the term na addict, pero ito yung kolokyal, pero ngayon ho, tinatawag na silang PWODs, person who use drugs. No, para mas formal, mas politically correct po. No. Okay, pangatlo, yung withdrawal. Ito, isa sa pinakapangit na epekto ng withdrawal. Kung sakali bang alisin ko ngayon yung paggamit ko, anong epekto kapag iyan ay umiinit ang ulo, nagwawala, yung kanyang kadalasan yung aggression dyan lumalabas. Totoo naman ho yan. Na-observe po sa lahat ng gumamit ng droga na naging lulong. Ito yung pag naalis sa kanyang substance, marami yung lumalabas na sintomas para makita natin na number 1 po, init ng ulo. Isa ho yan. Or matutulog po yan sa mahabang panahon nang wala hong pakialam sa pamilya, sa trabaho, o sa anuman. Hindi kumakain, hindi naliligo. Hindi kumakain. Ayan ho, during sa pag-adik ko, kadalasan po yan. Kung may mga nakita ko kayong senyalis na to, malamang ho baka kailangan iparehab sa loob ng isang institusyon yung tao. At dyan po pumapasok ang mga serbisyo po ng rehab center. Okay po, ito ho yung severe, yung mga ngailangan ng inpatient rehabilitation. Titignan ho natin, hindi ho lahat ng nag-a-addict o nagdodroga kailangan ng inpatient rehabilitation. Baka mas pwedeng outpatient while doing his task sa labas. Ibig sabihin, kung may trabaho, patuloy nagtatrabaho. Pero from time to time, nire-require po ng batas na umattend para yung counseling session niya, ito po yung tinatawag na outpatient. At yung pangatlo po na klase ho ng gumagamit ng substance o ng illegal na droga, ito po yung mga kukonsider namin na mild or low risk. Ibig sabihin ho, hindi siya kailangan dalhin sa isang facility pero nire-require ng batas. Ngayon po ay lahat ng LGU inaatasan ho na magkaroon ng community CBDRP, Community Based Drug Rehabilitation Program. Si DILG po nag-utos na magtayo lahat. Ngayon may mga requirements po. Doon rin ho si LGU sa pagputa po nito kailangan rin magkaroon ng referral hospital. Pero meron ba hong mga instances na lumapit sa inyo dahil ginawa na ho namin yung outpatient, na yung nag-community rehab na titigil lang ho ng ilang araw, pag nadaan na ng barkada, titigil lang ilang linggo, balik na naman. Kaya dinala na ho, dito na ho namin dinala. May mga ganyan. Marami pong ganun. Actually, ini-expect po ngayon ho, dahil ito ay sakit sa mentalidad. Kinikilala ho at tinatanggap po ng DOH na ito ay highly relapsing at progressive at times. Ibig sabihin, lumalala at malaki ang tsansang bumabalik. Nangyayari po yan kahit pabalik-balik na lang sa rehab yan. Totoo naman po yun nangyayari po. Kinikilala ho siya ron. Kaya naandyan po si aftercare. Kahit sa anong programa, kung ikaw ay mag-outpatient, yung papunta-punta ka lang, or mag-inpatient, meron pong gamutan na susunod na aftercare program. Ito po yung i-release ka namin ulit sa society. Subukan mo maging produktibo. From time to time, a-attend ka sa amin for 18 months. Halos sa lahat po ng government rehab na DOH handled, ay ganito po ang programa. May aftercare po na 18 months. Normal po yung sinasabi niyo, sir, na after manggaling dito sa isang programa, meron nga mga pasyente na nagpapalipat-lipat ng rehab. Minsan galing sa private. May nakikinig sa atin, halimbawa nga, at yun pasok yung mga binanggitin nga. Positive yung anak ko doon sa binabanggit ni attorney. Paano po ipapasok sa inyong rehab sa treatment and
Center, itong paanong proseso? Okay ho, ganito po yan. Linawin po natin muna ho yung meron po kasing 3 klaseng ng pasyenteng pumupunta sa amin sa rehab. Ito, pag-usapan ho natin lahat lang ng dinadala sa residential. Ito ho yung kailangan namin i-house. No, na tumatagal ang programa, sabi ho ni Batas, 6 hanggang sa 12 buwan. Sa amin po, average ng 10 months. No? Ganito yan. Una, tingnan natin, meron ng mga tao na nahuli, nakakulong, at may court order. Bilang bahagi ng kanilang parusa, kailangan nilang magparehab. Isa ho yun. Number 1, madali ho yun kasi ang requirements lang namin, court order. Plus, sa pangunguna po ng aming medical center chief na si Doc Orlando B. Padilla, binabaan niyo yung requirements namin. Dati marami hong medical. Ngayon ipapasa lang si court order tsaka x-ray. Pag naipasa ho yun, lahat ng laboratorio sa amin ginagawa sa Tagaytay TRC. Sige po. Madali po to dahil may court order na paano yung mga sinasabi niyo yung mga anak namin nakita namin ganito. Sige ho, kung yung kapamilya nyo ay papayag na magboluntaryong pumasok sa amin sa pakikipag-usap po ng magulang o dahil sa takot na baka mahuli, kahit ano pa hong dahilan, ang kailangan namin magfa-file po sa tulong po ng DDB, Dangerous Drug Board, na may inatasan din naman yung mga tauhan namin. May mga voluntaryo po kaming pwede mag-represent sa korte. Magfa-file po kami ng petition sa korte. Lahat ng panggobyernong rehabilitasyon nangangailangan po ng court order. Sir, dito papasok yung petition for voluntary confinement and treatment. Yun ang ipa-file sa korte. Pina-file namin yun. Kailangan may kamag-anak o direktang kamag-anak na hihingi ng tulong sa inyo para mag-file nung ganoon sa korte. Kakibat namin yung pamilya sa paglalakad ng proseso. May hingin kami konting requirements. Kung kayo yung kaanak, kailangan namin ng mapatunayan na walang ibang kaso si pasyente. Wala ho siyang baka tinatakasan lang na obligasyon sa batas. So hingi po kami ng police clearance, RTC clearance. The rest po yung DDE na kailangan siya mag-severe, yung drug dependency exam, sa amin na gagawin. Yung application form po ng DDB, meron rin sa aming tanggapan, tsaka request letter lang at valid ID, yung x-ray to follow. So pwedeng ang gawin ng nakikinig, kausapin yung anak, kumbinsin. Pag nakumbinsit, sasamahan sa inyo, pag naandoon na, may mga tauhan kayo mag-i-evaluate dun sa tao, tapos pag na-evaluate na, ipapaliwanag na kailangan po natin ng court order. Yes po. Tapos sa pagpoproseso ng court order, kayo na rin naman ang tutulong. Kami na ang magpapatulong lang kami sa pag-file nito sa korte kung saan naninirahan yung pasyente. Pero pag pinatawag po sa hearing, meron po kami sa ngayon po 13 yung aming volunteers sa pangunguna po ni Attorney Batara tsaka ako po kami ang nagpa-file ng kaso sa korte. Kasi baka ang iniisip ng ating mga kababayan, adi ka, halika, dadaling kita sa Tagaytay, pagdating mo doon, ay diretso ka na. Ang totoo po pwede siyang dumiretso kasi kami sa bilang mga DDB representative, authorized representative, ay inatasan at binigyan ng kapangyarihan na magbigay ng temporary confinement order. Ito po yung TCO na habang hinihintay natin ang desisyon ni Korte, kami ay naglalabas ng kautusan sa rehab na sa aming kaso po, sa rehab na rin namin pinapasok. Kung saan binibigyan namin sila ng 15 days. Pero nire-renew naman namin, in-extend kasi... So pwede rin naman yun na pala na talaga Attorney Kwan naiyak na yung nanay at tatay, talagang malala na. Pag inintay pa yung court order, baka kung ano pang mangyari, iiwanan ng isip. Iiwanan na namin dito at makikipagtulungan na lang kami doon sa court order. Yes po. Pwede po yun. Pwede po yun. No? Kung ito ay voluntaryo at pumapayag si pasyente. Paano kung hindi? Meron tayo tinatawag sa kung hindi ako nagkakamali, under section 62. 62 ng Dangerous RA 9165 na kung saan sinasabi ron meron ng compulsory petition for compulsory rehab. Dito medyo maiiba ng konting proseso pero kailangan pa rin namin i-apply sa korte. Bakit to? Magfa-file ng petition si DDB bilang petitioner in behalf of the patient. Dahil ito ay compulsory, ibig sabihin ilabag sa kalooban nung gustong i-rehab.
No. Si korte, kailangan niyang patunayan na kailangan talagang marehab. Oho. So, anong gagawin ho ni korte? Mag-uutos ho ng korte na magkaroon ng dalawang drug dependency exam sa isang sa dalawang magkaibang accredited doctors ng DOH for DDE. Pag pareho nagkasundo na nagsabi na ito ay kailangan for rehab, lalabas no. So pwede ho kami manghingi ng assistance sa korte para ho ipadampot at ipadala ho sa amin. Pero at the moment po, hindi namin nakukuha yung kustodiya. Ang mahirap po kasi baka kami ang balikan, illegal detention, wala kang... Yan na nga, kasi I was about to ask, makinig kayo mga kababayan, baka isipin nyo, naku, bakit ba naman may mga korte-korte pang ganyan, adik na nga ho. Hindi ho kasi pwede, kasi ho yung Tagaytay Treatment Rehab Center, yun ho kasi ay hindi kulungan. Pero i-confine ho doon, ilalagak ninyo ang inyong anak doon ng mahabang panahon, 10 buwan hanggang 1 taon. Baka mamaya po kung anong tipaklong ang pumasok sa utak ng ibang kamag-anak at sabihin, nasan ba yung kamag-anak? Pinayagan kami na naman doon. mabalikan. Kung kasuhan mo naman ng mga ito ng illegal detention, bakit kayo pumayag na ako? Hindi naman adik yan Ang bait-bait nga pagkasama ko, ba't nyo ikinulong doon? Totoo po yan, sir. Kaya dapat may order ng korte, court order, para naman si pareho. Ang rehab, hindi pwedeng kasuhan ng illegal detention sapagkat may court order. Yung tao rin, protektado rin siya. Kung ano man ang mangyari, may court order. Isa po yan. Sa lahat ng kapamilya na may gantong problema, mahirap po talaga lumapit Kasi takot ka, baka makasuhan, magka-record. Una, pwede ko kayo makipag-ugnayan sa inyong mga local BADAC, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council. Actually, kung magpa-file kami ng compulsory rehabilitation, ng petition sa korte, hihingin din ho namin ng sertifikasyon coming from the barangay na yung tao na nangangailangan, maaring salot na o problema na at hindi nakapakinabang sa lipunan sa panahong nabanggit ho. No? So, kailangan din ho namin certification para i-attach ho namin sa petition bilang patotoo. Kasi lahat to ng dahilan ibibigay ng taong ayaw marehab. Na hindi ako addict. Siguro tanong ninyo, bakit may police clearance pa? Kasi malin, baka naman mamaya yung ipaparehab may kaso pala. Di mangyayari niyan, itatago lang sa rehab. Kung may kaso, hindi tatanggapin sa rehab. Kung at least makakuha kami roon sa korte na kung iba naman ang direksyon ng kaso. Minsan may mga kliyente ho kaming gano'n na may dati ng kaso, dismiss na. Pero pag may mabigat na kaso, adik, may ongoing na hearing, hindi. Medyo mahirapan po kami. Sir Henry, gusto ko lang ipunto na yung sinasabi naming court order hindi ho nangangahulugan o katumbas ng isang kaso. Ibig sabihin ko, mananatiling walang record. Actually, benepisyo po ang binibigyan ng Section 54. Ito pong voluntary confinement. Kung sakaling meron ka dating mga yung kung ikay nasa listahan, kung ikay magagamit mo ang iyong pagpaparehab nang hindi para maalis ka sa listahan, malinis ang iyong pangalan, nagpagamot na po ako. Kung para hindi ka na para balik-balikan pa. Yan no? Pangalawa po, hindi ko to katumbas ng isang kaso na nadidikit sa pangalan mo. In other words, kung ikaw ay ma-rehab at may court order, wala kang record sa NBI. Wala kang criminal record. Yes po. Hindi kagaya nung ayaw mo magparehab, nakulong ka, sigurado, hindi na maaalis. Lalo sa na kung may huli. Lalo kung may huli. Yan ho, yung kahit mag-pre bargaining ho tayo, hindi ho siya nawawala sa record. At least, ma-serve mo man ang sentence, lalagay lang doon, serve sentence. At saka ako nito yung kasing pagpaparehab ay pagpapagamot. Para madali ho nating maintindihan ho. Hindi ho siya bilang parusa. Hindi ito pagpapakulong. Hindi ito pagpaparusa. Ito ay pagpapagamot. Ibang klase lang ng pagpapagamot. Hindi kayo uoperahan, hindi kayo hindi kayo isasalang sa ibang mga medical procedures. Yes po. Gagamutin ng inyong, kasi ang alam ko ho yan may spiritual. Yes po. May physical. Yes po. May anong tawag ho rin? Anong mga services pa doon? Psychological, psychoeducation po. Ito po kadalasan ang binibigay. Kung i-allow niyo lang ako. Opo, please. Sa loob po ng rehab, sa amin po, kapag ipinasok ka, naandyan na po yung medical support and dental support.
Whatever po na pangangailangan mo medical, meron po ang Tagaytay TRC ng 24 hours doctor at nurses. Meron po kaming 6 na kama para ho sa mga pasyente. Dental services po, kasama na rin ho yan. Kadalasan no, yung kasama ho sa pag-addict o sa pagbibisyo, nawawalan ka ng hindi kalinisan pero napapabayaan mo ang sarili mo, nasisira ang ngipin. So sa amin na ang dental, ang hindi lang ho namin nagagawa, sir, braces at saka pustiso. Medyo malaki po ang gastos. Ano pa po, meron po kami psychological and social services. Si psychological, ito po yung paggagamot kung ano mga kadalasan, kasi may dinadala rin yung mga tao ang nagbibisyo. So kasama ho sa inaayos yan. Social services, kasama po sa gamutan lagi ang pamilya. Yung family counseling, ito po yung normal pong araw sa aming drug awareness advocacy, mga masamang dulot, itinuturo po yan, paano makakaiwas, relapse prevention, tinuturo rin po yung orientation sa HIV virus, kasama po kasi holistic, spiritual activities. Unang-una, hindi kasi pwedeng lahat scientifico based evidence yung ating nang hindi mo kasama kailangan may panghawakan na may kayang pag-asa. So, naandyan po lagi ang spiritual. At the end of the day po, kailangan may magbaback up doon sa at kasama ho ang simbahan at pamilya dito. At pati ata yung mga training skills. Yes po. Maganda ho nabanggit niya, sir. Kami po, hindi lang ho training skill. Kung hindi ho nakapagtapos ng pag-aaral ang inyong kaanak, at least may bibigay ho namin yung basic, elementary, tsaka high school. Ngayon ho, nagsisimula na kami ng senior high sa pamamagitan po ng Alternative Learning School ng DepEd. May pagmamalaki po sa buong Calabarzon, at least sa Cavite, for the past 4 years, kami po ay 100% passing rate. Wow. Na mataas talaga ang mga marka for ALS. Okay, ano naman yung mga skills development? Nandyan po yung tile setting, karamihan ng mga skills na makukuha mo sa TESDA, sa tie-up po namin with TESDA, yun po ang mga ino-offer namin. taga-TESDA rin na nagtuturo. Yes po. Baking, pastry, barbie. So talagang po ito, 360-degree turnaround po ito. Saan ho? Ito ho yung hinihingi namin, mga tie-up po sa LGU para sa peso. Kasi ang skills natutunan, paglabas yung paghahanap ng trabaho, problema. Kasi malaki pa rin ang stigma, dating adik yan o adik yan. Hindi ho basta-basta natatanggap. Lalo na ho yung mga galing pang kulungan tapos i-rehab. So kailangan namin ng, nabanggit ko may tie-up po. Sana makalapit kami. Okay. Attorney, sa iba pang mga lugar, kasi baka mamaya, alam ko, marami hong nakikinig sa atin from Apari hanggang Tawi-Tawi. Yes, sir. May iba pa ba kayong mga lugar? Baka kasi, syempre naman, kung taga Mindanao kay dadayo ka pa ng Tagaytay, baka meron ba kayo na pwedeng Salamat halimbawa? po, nabanggit niyan, Sir Henry. Sa ngayon po, as of 2025, meron pong at least 35 na rehab facility. Some are local government run, some are DOH. No? Pero meron po ako ritong listahan ng DOH at least na nakahingi po ako ng mga numero na maing iwan ko po sa inyo para ma-flash niyo po. Opo. Pero kung mabanggit ko lang po, sa Region 1 po, meron po tayong TRC Dagupan. Naandito rin po ang address, phone number. Anong mga kliyente? Inpatient po, lalaki. Para sa outpatient and aftercare, babae at lalaki. Region 1 pa rin ho, TRC La Union, parehas po ng services. Region 2, TRC Ilagan, Isabela po to, San Antonio, Ilagan City. Inpatient, male lang ho. Outpatient, babae, lalaki lang rin po. No? Region 3, sir, meron ho dyan po yung mega rehab. Sa Palayan City, Nueva Ecija. Nandyan rin po ang Bataan TRC. May numero po ako rito ng mega rehab. Ang tinatanggap po na pasyente, babae at lalaki for inpatient. Outpatient po lalaki at babae. TRC Bikutan sa NCR. Nandyan rin po ang TRC Las Piñas. Okay po. Sa Region 4A, ito na po yung kinakabilangan namin. Sana ho makapag-ugnayan ho kayo sa amin. TRC Tagaytay, ngayon ang current na aming address nasa Alfonso. Nakapagpatayo po kami ng sariling facility. Although Tagaytay po ang pangalan namin, dahil dati ho kaming TRC na nasa Tagaytay, ngayon po matatagpuan kami sa Alfonso. Okay ho. Ang sino-sino tinatanggap naming pasyente, mga lalaki po para sa inpatient. Wala ho kaming minor de edad, pero pagdating ho sa outpatient and aftercare,
meron na po kaming babae at lalaki. Ayan. Okay. Region 4A pa rin ho, may bagong tayo, TRC Calabarzon. Matatagpuan po to sa 13, outpatient lang po. Region 5, Camarines Sur. San Fernando, Camarines Sur. Parehas babae at lalaki po tinatanggap. Region 6, TRC Iloilo. Outpatient, babae at lalaki, inpatient, lalaki lang po. Ito po yung maganda, medyo nagkukulang po kasi sa TRC para sa babae. Ang TRC Cebu na matatagpuan sa Mandaue City, exclusive para ho sa mga babae lang. Wow. Okay. Ho, no. Pero pagdating ho sa aftercare outpatient, lalaki at babae, TRC Argao, tumatanggap ho po sila ng mga minor de edad. Sa inpatient, lalaki lang ho ang tinatanggap. DRTC Agusan del Sur. Oho, yan ho ay meron din nung babae at lalaking tinatanggap na pasyente. TRC Zamboanga outpatient pa lang po ang ginagawa. Sir, nandito rin po yung numero, sir, ng Dangerous Drug Board. Yan pong mga, kasi yun pong yung mga, well, of course, makikita ninyo sa Facebook Hanapin ninyo yung Tagaytay Treatment and Rehab Center. Yes po. Sa ngayon po, sir, ang pangalan ho namin ay ginawa ho namin Department of Health Treatment and Rehabilitation Center Tagaytay. Ayan. Okay. Department of Health Treatment and Rehabilitation Center Tagaytay. Hanapin nyo yun sa Facebook. At more or less sa website naman ng page ng DOH, makikita rin po ninyo yung mga addresses na yan. Yes po. But yan po ay from time to time kukunin ko na yung listahan at pipilitin kong araw-araw mailapit sa inyo yung mga addresses at saka contact number na yan para kung may kailangan kayo at malayo kayo sa Tagaytay o sa Alfonso, dyan na po sa mga lugar ninyo kayo magsadya. Okay po, maganda ho yan. Para makatulong Sir tayo. Henry, kung sa pagproproseso po ng mga petition sa korte, ang totoo po, kami po sa Tagaytay ay inatasan lang. Kami ho ay authorized representative. Pero ang talaga pong namumuno nito ay Dangerous Drug Board. Matatagpuan po sila sa 3rd floor, DDB PIDEA Building, National Government Center, Piñahan, Diliman, Quezon City. May numero po akong iiwan rito. Maganda rin po makipag-ugnayan sa kanila. No? Pero kaya rin ho namin gawin yung... Kung halimbawang may mga nakikinig sa inyo ng mga LGU ngayon, yes, gusto makipag-tie up na sa inyo, ang daming adik na sa lugar, si Mayor, si Governor, pwede ba, attorney, na matulungan nyo kami? Baka pwede magmowa tayo riyan. At yung mga adik namin, sasamahan namin sa inyo. Pwede ba yan? Sige po. Maraming salamat, sir, sa pagkakataon. No? Ang totoo po, ang aming team ho ay nag-iikot sa bawat munisipalidad at syudad rito sa Calabarzon. Sa ngayon, sa Calabarzon, kasi ang catchment po ng Tagaytay, ng TRC Tagaytay, Calabarzon ho, no? So kami ho nakikipag-tie up sa munisipyo, inaalok ho namin ang serbisyo namin. Kabilang ho dito yung mga advocacy, pati ho yung, ito ay tie up. Kung ano hong binanggit kong serbisyo kanina, ito rin po ang iaalok namin. No? Actually, nabanggit ko kanina na ang bawat LGU ay natasan magkaroon ng CBDRP program. At requirement po ni DILG na magkaroon kayo ng referral rehabilitation center at hospital. So kailangan po nila to for their audit. At hindi lang ho yun. Talagang kailangan dahil si Batas mismo po ay nagsabi na magkaroon ng alokasyon ang bawat LGU sa pagsugpo ng ng addiction sa kanilang lugar ho. No? Okay, so yan ho mga kababayan, kumpleto nating nalaman, pero hindi naman ho ngayon lamang natin iimbitahang mag-guest sa atin si Atty. Villero sapagkat gagawin na po namin din itong advocacy namin at magtutulungan na po kami rito para sa ating mga kababayan. Pero in the meantime, puntahan nyo lamang yung Department of Health Department of Health Treatment and Rehab Center Tagaytay sa Facebook. Makikita ninyo riyan, may contact number dyan, pwede kayong tumawag at malaman ninyo, mag-inquire kayo kung anong initially na gagawin ninyo para makapagdala kayo roon ng pasyente. Sir, kung may dadagdag lang po ako, hindi ho natin usapin kung may bayad ho ba sa mga government rehab. Ayan na nga pala. Yan pala ang ating itatanong sa inyo, may bayad ba yan? Okay, ganito po. Sa lahat po ng rehab sa Pilipinas, meron po tinatawag na cost sharing. Parang pumunta ka sa government hospital, ang normal naman ho talaga ay may cost sharing fees naman ho. Pero kina-classify ho. Ito tinatawag na
depending ho sa kapasidad, depende sa kapasidad magbayad ni kliyente, yun ho ang babayaran mo. So kung ikay walang kakayanang magbayad, wala ka rin hong babayaran sa lahat ng gastusin sa pagpaparehab. Yung mga maintenance drug, kung DOH facility po yan, sinasagot na rin ho ni DOH. Kung ikay may diabetes, high blood, libre nyo na rin pong makukuha. Pero kung kasama meron lahat ng mga serbisyo. makikita naman ng mga social worker, meron kang konting means. Okay ho. Sa DOH Treatment and Rehab Tagaytay po, ito ho yung sa ngayon ho, isa kami sa pinakamababa ang amount ho ng sinisingil. Nasa 8,400 po sa isang may kaya na fully capacitated. Lahat naman sa pamilya. Buwan-buwan yan. Buwan-buwan po to para sa inpatient. Kung depende ho sa classification mo, ang pinakamababa mong babayaran is 2,100. Ang gastusin po sa pagkain ng tao ngayon sa isang buwan ay lampas sa 2,100. Mas magagarantiyahan ko po na anuman ang ibinabayad ninyo o wala kayong binabayad, parehas ng serbisyo po ang ibibigay namin. At dito naman papasok yung ating pakiusap sa ating mga kinatuan, sa ating mga lawmakers na nag-aaproba ng mga pambansang budget taon-taon. Sana naman pansinin ninyo ito mga ganito na lagyan ninyo, kaya nga ang ating advokasya rin, attorney, maisingit ko na lang ito, dapat ang tao ng budget, ang numero 1 palagi dyan ay Department of Health, Department of Education, sapagkat yan yung constitutional rights natin yung health at education. Pangatlo, Department of Agriculture, at pang-apat na yung mga Department of Public Works na yan, sapagkat lagi ko sinasabi, aanhin mo ang magandang kalsada kung ang dumadaan naman ay ambulansya. 'Di ba? Aanhin mo ang magandang tulay kung yung mga bata namang dumadaan dyan ay kulang sa nutrisyon at kulang sa kaalaman. Hindi ba? Ang mga bata, kahit yan ay dumaan sa putikan, kung yan ay matatalino at malalakas ang katawan, makakasurvive yan. Totoo po. Hindi ba? At ang ambulansya, kahit na walang formal na kalsada, pag kinakailangan niyang kumuha ng pasyenteng dapat i-rehab sa malayong lugar, makakalusot at lulusot yan. Yun lang ho naman, tingnan ho natin kasi ito na yung sinasabi. Alam ko may mga magre-react dyan, may bayad pala, gobyerno bakit may bayad? Wala ho tayong magagawa, limited po ang budget nila Hindi naman po sila 100% kanya ang sinasabi naman ho ni attorney, ako na magpapaliwanag sa inyo, kung may kakayahan kayo, ibig sabihin may pang-adik, mawalang galang na nga didiretsuhin ko na kayo. Siyempre, kung may pang-adik, dapat din naman, may konsekwensya ho yun So, talagang bubunot bulsa rin kayo. Kung gusto ninyo na makatulong din sa iba, kasi yung inyong i-share na bayad, yung i-share ninyo na kontribusyon, hindi ho yung payment sa akin kontribusyon ninyo para makapagparehab din ng ibang tao. Totoo. Yun lang Wag niyo ay naku, may bayad naman pala, kala namin libre. Hindi yun. Kontribusyon na lang natin sabihin para yung iba naman na walang-wala, masubsidize natin. Totoo po yun, Sir Henry. So sa amin pag pumasok ang isang indigent, mula ulo hanggang paa po kami nagpo-provide uniform, toiletries, pagkain. Di ba? Pero kung may kakayanan kasi minsan may mga pasyente dumadalo sa amin naka-Montero. Mas masarap pa yung dalang pagkain sa amin Pero mag-garantiya namin, regardless sa amount na binabayad nyo, parehas na servisyo. The best ang pagkain. Sharing is caring, sabi nga natin. Totoo. Attorney, alam ko hindi naman ito ang huli nating pagdinig sa Impapawid. We would like to thank you for joining us. Sa mga susunod na araw ay kaiimbitan uli namin para makarami pa tayo ng kwentuhan. Thank you so much. Ano po ang inyong mensahe sa mga magulang na lamang at sa mga nakikinig sa ating may problemang dinataglay sa addiction? Sa akin po ay mahirap po talaga ang gamutan. Mahaba ang proseso. Totoo po yun. Masasaktan kayong paulit-ulit. Pero hanggat hindi niyo po binibitawan yung kaanak ninyo, may pag-asa hong makabalik. Personal ko pong experience, ako man ay nahulog na biktima ng droga. 20 years po ako nag-addict, na-rehab ho ako. Ngayon nakabalik ho ako at hindi ko akalain na para ako'y magsalita pa ngayon sa harap ng maraming tao. Dahil may pag-asa. Naging kahihiyan ako ng pamilya. Pero kailangan pag hindi mo binitawan yung tao, may pag-asa. Yun naman lagi.
mahirap po ang proseso, pero hanggat may mga rehab workers po na andyan ng gobyerno sumusuporta, mga taong tulad ni Sir Henry na may advokasya, at yung pamilya po, no, maturuan natin, tandaan ho natin, yung mga nag-addict o ng mga nalulong sa droga ay hindi talaga masamang tao, may sakit ho sila. Iyon lang po. At kaya pang magamot sa pagtutulungan ng kagaya po nila Attorney Villeros dyan po sa Department of Health Treatment and Rehab Center sa Tagaytay, at tayong mga magulang at mga kamag-anak po ng mga may sakit na ganyang addiction. Ano ho. Salamat po, Attorney, for joining us. I will have you again definitely salamat in the coming days. Sa salamat po pagkakataon binigay sa At regard sa ating mga kasamahan dyan at mga kaibigan dyan sa inyong rehab center sa Tagaytay. It is now 6:12 ng gabi. Babalik po tayo. I'm Henry Uri. This Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Racket para sa mga stay-at-home moms, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa mga stay-at-home mom na gusto ring magka-extra income,
bakit hindi subukang pumasok sa mga trabahong pwedeng gawing online? Gaya ng mga tutoring, transcribing, pagsusulat ng articles at ang in ngayong vlogging. Sa tulong lamang ng iyong laptop camera o mobile phone at tamang skills, for sure kikita ka dito at the comfort of your home. Bukod pa riyan, syempre hindi mawawala ang pumatok noong kasagsagan ng pandemya na online selling. Pwede mo itong simulan sa iyong pre-loved items. Bakit hindi subukan na gawing for sale ang mga nakalakihang damit at ibang gamit ni baby sa pamamagitan ng online selling platform? At panghuli, pasok din sa mga kumikitang kabuhayan ang pagbubukas ng isang sari-sari store o kaya na may pagtitinda ng mga merienda gaya ng no-bake treats, mapa-online man yan o sa labas lang ng inyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This Saturday on Scene Zone, #World Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing. Teka, bakit yung hirit daw ho ni dating Senador Bong Revilla na mailipat ng ibang kulungan? Nako! Hala, ibinasura ng Sandigang Bayan. CRH number 5, Val Gonzalez. Val. Henry, wala raw basihan ang reklamo ni dating Senador Bong Revilla Jr. na mapanganib, harassment o may banta sa kanyang buhay. Ito ang laman ng resolusyong nilabas ng Sandigang Bayan 3rd Division sa mosyon ng dating senador na mailipat siya sa PNP Custodial Center sa Campo Crame sa Quezon City sa 30 pahinang resolusyon na may Pebrero 5. Hindi kinatigan ng korte ang mga argumento ng dating senador dahil dito'y manatili si Revilla sa New City J-Mail Dormitory sa Payatas, Quezon City, kasamang iba pang akusado sa 92.8 million peso flood control project anomaly sa Pandi, Bulacan. Noong nakalipas na January 23, ay hindi natuloy ang pagbasa ng sakdal laban kay Revilla at 7 mga akusado dahil sa dami ng mga mosyon na kailangan munang resolbahin ng korte, kabilang narito ang naisin nitong mailipat sa Campo Crame. Ako si Constance DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Val Gonzalez. Department of Interior and Local Government pinaghahanda naman ang mga high-risk local government unit dahil sa bagyong Basyang. RH27 o Chikakas Noche.
Kaya Andrea, hinimok ng Department of the Interior and local government ang mga tukoy na high-risk sa local government units sa mga barangay na madaling magbaha at bumuho ang lupa na ipatupad ang mga hakbang sa paghahanda para sa sakuna habang bumibilis at lumalapit ang tropical storm Basyang sa silangang Mindanao. Ayon sa pag-asa, ang bagyong Basyang ay tinatayang nasa 195 kilometer silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Alas 3 ng hapon at inaasahan tatama sa ilang bahagi ng Mindanao sa Biyernes ng madaling araw. Tatawid naman ito sa ilang bahagi ng Visayas at Naraan, malapit o sa ibabaw ng Palawan sa sunod na araw. Nanawagan ang DILG sa mga LGU na subaybayan ang mabilis na pagtaas ng tubig baha sa mga aktibong sistema ng ilog ng mga natukoy na barangay na madaling mabaha. Ipatupad ang preemptive mandatory evacuation protocol para sa mga barangay na nasa paanan ng mga bangin o sapa o sa mga lugar na nagpapakita ng aktibong paggalaw ng mga dalisdis at alertuhin ang mga residenteng nakatira na maging mapagmatsyag laban sa mga landslide na dulot ng ulan. Sa huli, hinikayat ng DILG ang mga barangay captain na isa aktibo ang mga mekanismo ng kahandaan sa antas ng barangay alinsunod naman sa gabay na listo sikap at magsagawa ng mga suntikal na aksyon sa kahandaan sa close coordination naman sa syudad o sa munisipalidad kaya ng DRRMO. Arit sa 27, matika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Roger. Samantala, bago po bilang Senate President ni Senator Loren Legarda, kasunduan daw ng majority block ayon kay Senator Subiri. RH number 28, Raymond at Paz. Raymond. Sariling kasunduan ng mga miyembro ng majority block ang balak na pagpapaupo kay Senator Loren Legarda bilang Senate President. Ito ang kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Subiri. Napag-usapan ito sa kanilang caucus kasunod ng tangkang pagpapatalsik kay Senate President Vicente Tito Soto III. Ayon kay Subiri, hindi man formal na usapan ngunit naisip nila na kung magkaroon man ng palitan ng liderato ng Senado ay dapat manggaling sa kanila sa majority block. Ito ay paraan ng pagpapatibay sa relasyon ng kanilang hanay. Sabi ni Subiri na maaring mangyari ito bago matapos ang 20th Congress kapag nakalipat na ang mga senador sa new Senate building sa PGC Taguig City. Tinangka ng grupo ni na Senador Alan Peter Cayetano at Senador Jaime Marcos na palitan si SP Soto ngunit kinapos ang kanilang bilang. Narito si Senate Majority Leader Mig Subiri. It's not official, but the understanding was in the latter part of Senator Soto's term as Senate President of the 20th Congress that we will elect the first woman Senate President in the history of this Congress. So, and I believe he has confirmed that with several of you guys, and I think that's an exciting time. Better that way, so that the majority remains solidly behind each other in the majority. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. Pangulong Marcos, tiniyak na ang patuloy na reforma naman sa pagpapahusay doon ng broadband connectivity. RH14, Let Narciso, Let. Patuloy na ipinatutupad ng pamahalaan ang mga reforma para mapabilis at gawing abot kaya ang internet services. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginaganap na Philippine Telecommunications Summit 2026 sa Pasay City. Ayon pa sa Pangulo, patuloy ring pinalalawak ang saklaw ng connectivity sa buong bansa. Kabilang sa mga reformang tinukoy nito ang pagpasa ng Konektadong Pinoy Act na nagtanggal sa matagal ng mga hadlang sa industriya at nagbukas ng mas malawak na partisipasyon at kompetisyon. Kasabay nito ipinagmalaki ng Pangulo ang natapos ng Phase 1, 2 at 3 ng National Fiber Backbone Project kung saan nabigyan ng connectivity ang 670 ahensya para sa pakinabang ng mamamayan. Binanggit rin ito ang Free Public Internet Access Program na may higit 7,500 aktibong libreng Wi-Fi access points sa mga higit 5,000 pampublikong lugar. Gayun din ang Bayanihan SIM Card Project na nagbibigay ng halos 70,000 subsidized SIM cards sa mga estudyante, guro at mahihirap na komunidad. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, Naval Detachment, itatayo na ho sa Tubataha. RH52, Edniel Parosa, Edniel.
Inanunsyo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang paglalagay ng bagong naval detachment sa Sulusi. Pero ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, monitoring ang magiging pangunahing tungkulin ng bagong pasilidad na itatayo sa Tubataha Reefs Natural Ranger Park Station. Sa bisa ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ng Philippine Navy at Tubataha Management Office, nagkakaroon na ng detachment sa lugar para sa real-time naval support ng patrolya, surveillance at rapid response sakaling kailanganin. Toka umano nito ang tumulong sa pagbabantay sa likas na yaman, lalo't kilalang Sulusi bilang isa sa mga pinakamayabong na marine environment sa buong mundo. Umaharap din ang dagat sa illegal fishing, poaching at environmental degradation. Hindi naman binanggit ni Trinidad kung maglalagay ng radar system ang AFP sa Tubataha bilang bahagi ng territorial defense. Kung may dumadaan mang Chinese vessel sa Sulusi, tiniyak ng opisyal na may kakayahan ng AFP na i-monitor ito at pawang mga PLA Navy lamang umanong nagigiip ng right of passage ang kanilang naispatan. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Mga naitalang aksidente raw ho sa 2025 Boss Ironman Motorcycle Challenge sa Mindanao. Naku, pinuna na sa kamera. RH12, Milky Rigonan, okay? Nababahala si Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores sa naitalang mga aksidente na iniugnay sa ginanap na 2025 Boss Ironman Motorcycle Challenge sa Mindanao. Ayon kay Flores, isinagawa ang endurance event sa mga pampublikong kalsada na naglantad sa panganib sa buhay ng mga motorista, pedestrian at mga residente sa mga dinaanang komunidad. Naitalang nasawi ang isang 7 taong gulang na bata. Bukod pa dito ang mga report ng overspeeding, counterflowing at paglabag sa traffic rules ng ilang kalahok na nagdulot ng seryosong aksidente. Matatandaan noong 2024 hearing ng House Committee on Transportation, humingi ng paumanhin si Joseph Tan, presidente ng BOSS, at nagpahayag ng handaang suspindihin ang Endurance Challenge. Ito ay kasunod ng datos ng PNP Highway Patrol Group kung saan naitala ang 25 road crash incidents sa Luzon at Mindanao Legs event noong 2024. Dahil dito nanawagan si Flores ng pananagutan at repasuhin kung dapat pa bang pahintulutan ang Boss Ironman sa kasalukuyang format upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky Rigonan. Doon ho sa mga kanina ay nakikinig at nagpapahayag na po na interesado sila sa pagpaparehab. Ano ho, hindi ko alam kung sila mismo yun, may mga kamag-anak. Tingnan nyo lamang po yung Department of Health Rehabilitation Center, ano ho, Tagaytay. At sa Facebook po na makikita po ninyo yan, may number po sila riyan, pwede kayong tumawag at bukas ay sa mga susunod na araw i-announce pa natin ang kanilang mga directory nationwide. Salamat po. Samantala, si Shining Tatum, sino ba si Shining Tatum? Sumailalim daw sa shoulder surgery. Josa Cruzat sa showbiz. Josa! Sumailalim sa operasyon sa balikat ang Hollywood actor na si Channing Tatum. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ng aktor ang x-ray photos ng kanyang injured shoulder, gayon din ang kanyang balikat matapos ang operasyon. Hindi dinisclose si Channing ang sanhi ng kanyang injured shoulder, pero matatanda ang ibinahagi niya sa Variety noong September 2025 na na-injure siya sa shooting ng Avengers Doomsday. Kilala si Tatum sa mga pelikulang Magic Mike at 21 Jump Street. Ito si Josa Cruzat, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa Cruzat. At yan na po ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa DZRH Balansyado. Sa ngalan ng aking partner na si Karen Oyong, palagi po naming lambing sa inyo at paalala na kung kayo po ay nagnanais na guminhawa ang buhay, pinakamaganda po, palaging manalig, magdasal, humingi ng tulong sa may kapal. Siyempre, yung ating mga kababayan ay pangalawa riyan. Huwag hunin nyo silang gagawa ng masama. Bagkos ay gawan po ninyo sila ng mabuti sapagkat wala pong ibinubungang masama ang paggawa ng mabuti. Baka nalilito kayo. Ang paggawa ng mabuti, kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Kaya tulungan, huwag nanakawan, huwag hunin yung kukurakutin ng pondo para sa mahihirap sapagkat ang kalaban po ninyo yung nasa itaas.
Bagkos, tulungan po ninyo ang ating mga mahihirap na kababayan sa abot ng ating makakaya dahil health is wealth. Ako po, si Henry Uri. Maraming salamat po. Balansyado. Ang oras